Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is right now is Sunday, July 20, 2025. So right now is 4:13 p.m. at medyo cloudy po ngayon dito sa City of Edmonton. At makulimlim ang paligid at baka ulan ngayon. Usually rainy itong weekend na to. So ang gagawin natin guys ngayon is i-update lang natin yung aking Wealthsimple account at titingnan natin kung magkano yung kinita natin sa Group B. Yung magkano yung distribution ng Group B ng Yieldmax ETF, kabilang na yung NBDY, Merni, saka etc. So tingnan muna natin dito sa www.globenewswire.com magkano yung Yieldmax ETFs announces distribution on Maro, Merni, Alti, NBDY, LFGY and others. So ito na guys yung weekly. GP 0.3730, GPTY 0.2956, LFGY 0.4799, QDTY 0.1906, RDTY 0.3330, SDTY 0.1481, Alti 0.1035, YMAG 0.1515, and YMAX 0.1041. So ito guys yung weekly. Tapos ito naman yung Group B. Every 4 weeks nagbabayad siya. So Babo 0.3820, Dips 0.1716, FBY 0.4992, GDXY 0.3321, JPMO 0.5085, Maro $2.3718. So mataas ang Maro ngayon Tapos Merni rin 0.2004 and NBDY 1.0285. Ito marami tayong NBDY. Tapos itong PLTY 2.5602. So yun guys, itong Group B mataas din magbayad itong grupo na to. So meron tayong NBDY, Merni, PLTY, tapos meron tayo sa weekly ULTY, YMAX. Yan, yun ang meron tayo sa Group B. So punta naman tayo sa aking Wealthsimple account. Tingnan natin kung ano na nangyari. Okay, so ito na guys yung ating latest na balance. Tumaas yung ating balance ngayon sa aking overall account. 36,372.55. So up tayo ng 91.85% all time. Yan. Yan, checking 7.55, TFSA 16,337, FSA 2537.30, RSP 16309, non-registered margin 874.83, saka crypto 306.60. So yan ang ating yan ang ng ating portfolio. Yan, tapos guys, punta tayo dito sa aking Discord. Yan guys, member ako dito sa Discord ng kung gusto nyo malaman pa yung mga strategy sa mga high yield dividends, merong dito Discord community dito sa dito sa Discord ang pangalan is High Yield Dividend Warriors.
So nandito yung mga strategy kung paano nyo gagawin yung mga ano, kung paano mag-invest using dividend stocks para mag-accelerate na yung mga income mo. Tapos kabilang din ako dito sa retiring on dividends group. So nandito lahat yung, kumbaga maraming mga dividend investors dito na na mag-share sa inyo ng mga knowledge nila sa mga experience nila sa pag-ano rin ng mga portfolio. Saka dito rin yung mga kung meron kayong mga questions and mga kung ano yung mga curious kayo. So yan, nandito. So isa rin ako sa mga member dito, guys. So kasi ako hindi ko masabi na may alam ako sa stock market. Kumbaga isa rin akong beginner, guys. So ang gusto ko lang talaga is mag-grow itong aking portfolio, kasi itong aking portfolio, kumbaga nag-generate siya ng passive income. So tingnan mo, guys, ngayon ang value ngayon is 36,656. Ang diniposit ko lang dito is overall as of now 18,955. Simula nung nag-start ako from 2021 hanggang ngayon, ito na yung na-deposito. Wala nang nagsimula ako nung binibenta ko na yung mga pinaganoan mga bottles, yan. So napunta lahat dito, yan. Yun ang inabot, 18,955. Pero dahil sa compounding ng mga dividends at pag-distribute, yun, nagkaroon ng return siya ng 17,794. Yan, total return for all time, Yan. How much you gain or loss including dividends, interest, and any fees. Tapos ang rate of return ko, yan, 93.38%. Kasi ang mga in-invest ko mga dividends is mga dividend stocks is high yield dividends. Yan. Tapos yan, time weighted rate of return 64.50. How your holdings have performed since you started investing. So guys, kunwari nagsisave kayo ng money pero inalagay nyo lang sa alkansya or tinatago nyo lang sa inyong mga mattress, over time maglulus ng value yung pera mo kasi may tinatawag na inflation. So inflation is ang pagmahal ng mga presyo ng mga bilihin over time. So yung pera mo ngayon in the next 5 years, mababa na ang halaga nito. Kumbaga ang value meal mo sa McDonald's na ngayon is $10 mahigit na, baka in 5 years baka $15 mahigit na yun. So ganun ang nangyayari sa pera pagka hindi mo ni-invest at nilalagay mo lang sa alkansya. So kaya ang ginagawa natin is ini-invest natin para yung pera natin ay magtrabaho para sa atin. So yan sinasabi dito, yan dividends earned over time. Karamihan ng mga stocks ko, marami akong stock ng MSTY or MISTI. So far all time nabigay na niya sa akin 22,061.77. Tapos pangalawa, Kony 3,354.06, NVDY 1920.13, TSLY 1598.03, ULTY 1180.47. Tapos ito yung mga Canadian stocks ko dati na dito ako una nag-invest. HYLD, yan. Tapos CLM, BK, DFN, YMAX, yan, Crash, HDIV, HMAX. Yan, ito yung mga yung mga dividend stocks na ininvestan ko, yan. So yun guys, ang purpose nito is para mag-compound yung mga dividends na na kinikita nyo at nire-invest nyo ulit. Ang purpose nito is lumaki pa ng lumaki yung inyong inyong investment. Kasi ang mangyayari nito is itong investment mo is magiging passive income nito para sa'yo, dahil hindi naman habang buhay malakas ka at ito ay nakapagtrabaho. So ang gagawin mo talaga is maghanap ka talaga ng way na
na kumita ka ng kahit na natulog ka. So sa tingin ko ito yung pinakamadaling paraan na kumita ng kahit tulog. So maraming ways na na kumita ng passive income. So ang sikat is real estate, which is maraming gumagawa, pero ang disadvantage kasi ng real estate is kailangan mo rin ng malaking puhunan dito, saka kailangan maganda yung credit mo. Hindi ka papautangin ng bangko kung pangit ang ang credit ng mortgage. Pero syempre, pagka kumuha ka naman ng mortgage, mahirap din magbayad ng mortgage dahil marami ring maraming hindi kasama sa na kailangan bayaran. Hindi lang mortgage ang binabayaran mo, meron pang property tax, meron pang maintenance, tapos meron pang insurance. So kunwari ang mortgage mo is 2,000, syempre i-add up mo yung mga property tax, maintenance, saka insurance, hindi lang 2,000 ang maging bill mo. Kumbaga at least mga 3,000 or 4,000. So yun ang parang estimate, pero yun ang baling yun ang hindi aware ang mga ibang tao sa pagbili ng real estate. Pero kunwari ang real estate is pinapaupahan mo, meron kang renters, ayun isang form ng passive income yan. Pero syempre pagka nagpaparenta ka, hindi mo naman alam yung mga renters mo kung matino yan o hindi, kasi may minsan mga renters hindi nagbabayad ng renta. So syempre or ang mangyayari is na-damage pa nila yung property mo. So rin talaga, medyo sakit din ng ulo ang Tapos ang isa pang way ng is magtayo ka ng isang negosyo. Pero syempre ang negosyo naman is sa tingin ko medyo mahirap din ang negosyo, kasi sa una talaga kailangan mo rin talaga magtrabaho ng more hours diyan para maging establish yung business. So sa tingin ko talaga pinakamadali talaga is stocks. Tapos sa cryptocurrency din medyo madali rin. Ang problema rin sa cryptocurrency is masyadong volatile ang cryptocurrency, lalo na yung Bitcoin. Lalo na ngayon ang Bitcoin, tumataas siya ngayon. Pero hindi mo alam, baka biglang bubagsak ito. Yun, ngayon nasa all time high siya ngayon, 161,171. Pero you never know, baka biglang bigla bumulusok to, maging 30,000 in one day. So yun din ang delikado sa crypto Pero sa stocks, kaya paano hindi naman bumabagsak ng sobra. Kumbaga, pero bumabagsak din siya in one day, katulad nung nangyari nung tariff war ni Donald Trump nung nag-issue siya ng mga tariffs noong April. Yun, bumagsak talaga ang buong stock market nun. So marami nag-sell off ng mga stocks, pero syempre ang mo dun, hindi mo pagka bumagsak ng stock market, kailangan i-hold mo lang yung mga stocks. Huwag ka magpa-panic selling, kasi ito yung isa sa mga pinakamalaking pagkamali ng mga newbie na mga investors. Pagka bumagsak ang stock market, ginagawa nila, nagpa-panic sila, kala nila kasi mawawalan sila ng pera at binibenta na nila yung kanilang shares sa bagsak na presyo. Pero syempre later on tataas din naman yan katulad ngayon, tumaas ngayon ang stock market na naman ulit. So kailangan mo lang talaga i-hold yung stocks. Tapos habang in-hold mo yung stocks, yung mga dividend stocks mo is nag-earn pa rin siya ng dividends. Binabayaran ka pa rin niya ng dividends. So yun ang isipin mo lang na meron kang isang puno, tapos itong puno na to nagbibigay sa'yo ng bunga. So itong bunga na to, ito yung aanihin. Kumbaga itong kunwari may bagyo hindi mo puputulin yung puno. Hayaan mo lang yung puno. Kumbaga hayaan mo lang mamunga siya na mamunga. Doon yung bunga na yun ang iyong aanihin. So guys, punta naman tayo dito sa aking sa aking notes.
So di-discuss natin dito yung yan, 7 steps to be rich. Yan o, itong pinakamahusay na paraan upang kumita ng 1,000 pesos buwanan ng kahit tamad ka. So panimula, sa mabilis na mundo ngayon, ang tradisyonal na pag-iisip na magkapagod para kumita ay unti-unting nababago. Pinapakita ng gabay na ito ang 7 makabagong strategy para kumita ng passive income kung saan maaari kang kumita habang nag-enjoy sa iyong libreng oras. Ang mga paraang ito ay hindi karaniwan sa tradisyonal na negosyo at angkop sa mga gustong kumita ng hindi nahihirapan. Ang konsepto ng passive income. Ang passive income ang susi sa kalayaan sa pananalapi. Kumita ng hindi palaging nagtatrabaho. Narito ang mga pangunahing punto. Definition. Perang kinita ng minimal o walang direktang effort. Mga halimbawa, dividend stocks, mamuhunan sa mga kumpanyang nagbabahagi ng kita, dividends tulad ng Jollibee o PLDT. High yield dividend investing. REITs, real estate investment trust, kumita mula sa rental income nang hindi nagmamaneho ng property. High yield savings account, savings account na may mas mataas na interest. Digital products, gumawa ng ebook or online course na pwedeng ibenta ng paulit-ulit. Mga estratehiya para kumita ng passive income. Number 1, dividend stocks. Mamumuhunan sa mga kilalang kumpanya, tumanggap ng weekly, monthly, quarterly na dividends. Number 2, REITs. Mag-invest sa real estate nang walang stress sa pagpaparenta. Kumita buwanan mula sa rental income. Number 3, high yield savings account. Maglagay ng pera at kumita sa mataas na interest. Mainam sa mga ayaw ng risk. Number 4, digital products. Gumawa ng isang content. YouTube videos, TikTok, Facebook, or Instagram. Gumawa ng online course, ebooks, audiobooks. Ibenta ng maraming beses. Walang problema sa shipping or inventory. Number 5, dropshipping. Magbenta ng produkto nang walang iniimpok na stock. Ang supplier ang magsiship sa customer. Number 6, affiliate marketing. Mag-promote ng produkto at kumita sa benta. Walang puhunan at inventory. 7, delegation and automation. Gumamit ng virtual assistant employees para sa mga gawain. I-automate ang repetitive tasks gamit ang AI tools. Ang lakas ng delegasyon at automation. Para mas lalong kumita ng minimal effort, virtual assistants, VAs. Murang para mapatakbo ang negosyo. Pwedeng mag-asikaso ng customer, social media at orders. AI tools. Auto-generate ng content at i-automate ang mga gawain. Makatipid ng oras para sa mas malaking plano. So conclusion, hindi kailangan magpakapagod para kumita ng 1,000 buwanan. Gamit ang passive income, delegation at automation, maaari kang kumita habang nagpapahinga. Simulan sa maliit, pumili ng tamang estratehiya at dagdagan ang income sources. Ang sekreto, magtrabaho ng matalino, hindi puro pagod. Sa tamang diskarte, posibleng kumita kahit tulog ka. Sa huli, ang passive income ay tungkol sa pagiging estratehiyo at paggamit ng available na resources. Handa ka na bang kumita ng relax? Salamat sa pagbabasa. So yun guys, yung aking masishare lang sa aking mahiwagang notepad. So yun lang guys ang aking update for today. And I hope na see you again sa aking next video. And susunod na video is i-share natin yung ating Group C ng Yilmax ETF. And I just wanna let you guys know na yung ating disclaimer na I'm not a financial advisor, I'm just a amateur investor. So all the videos here are only for entertainment and informational purposes only, and you need to do your own research regarding
investing in stocks and cryptocurrencies. And I'm also not responsible sa inyong mga investment, guys. And you guys need to do your own diligent research on everything, lalo na sa pag-invest. So yun lang guys, hanggang dito lang yung aking video, and take care, God bless, have a good day, bye.